Mapagpalang July 12 po sa inyong lahat. Naghahatid pong muli ako sa inyo ng ilang talata or paksa na patungkol sa pag-iingat ng ating puso. Truth from the Bible on how to guard our heart. Mga itinuturo sa atin ng banal na kasulatan kung paano natin babantayan ang ating mga puso. Dasalin po natin ang Psalm chapter 79 verse 9 and Psalm chapter 90 verse 12. Help us, O God, our salvation, for the glory of your name. Deliver us and forgive us our sin, for your name's sake. O Diyos na aming tagapagligtas, tulungan niyo kami para sa kapurihan ng inyong pangalan. Ligtas niyo kami at patawarin sa aming mga kasalanan, alang-alang sa inyong pangalan. Help us to remember that our days are numbered, and help us to interpret our lives correctly. Set your wisdom deeply in our hearts so that we may accept your correction. Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. From Psalm chapter 37 verses 4 to 6. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligtasan. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan, at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Ihahayag niya ang malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan, kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Paano natin aalagaan ang ating puso? At paano natin malalaman na ang ating puso ay mula sa Diyos? Yung kalooban niya ang ating sinusunod. So dahil nga sa kabutihang loob ng Diyos, dahil sa ating pananalangin, dahil sa ating paglapit sa Kanya, dahil sa ating paniniwala na siyang ating tagapagligtas, at dahil sa kabutihang loob ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siyang lalaban upang matalo ang mga kasalanang lumulob sa ating katauhan. Kaya nga sabi dito sa Psalm 37, 4 to 6, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Basta ipagkatiwala mo sa Kanya. Pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. So magtiwala tayo at manalig tayo. So sa Kanya natin hanapin ang kaligayahan at ang ating mga minimiti at pangarap ay ating makangkamtan. Yan. Ating italaga ang ating mga sarili sa Panginoon at tayo'y ganap niyang tutulungan kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Sinabi doon, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Ayan. Kaya, kayang itanim ng Diyos sa ating puso ang Kanyang sariling pagnanasa kaysa sa atin, ang ating makasalanang damdamin, makasalanang puso, makasalanang isip, makasalanang katong kayang palitan nyo ng Panginoon ng pagnanasang maka-Diyos. Kung tayo ay magtitiwala, mananalangin, magiging tapat, at hindi bibitaw kahit anumang pagsubok ang dumating. Yan, so paano natin iingatan ang ating puso na ang pagnanasa ng Diyos ang maghahari, na yung mga kautusan at mga aral ng Panginoon ang ating susundan ng matuwid at maiwawaksi natin yung mga pagnanasa ng ating katawan. Ayan, ating babasahin sa Proverbs chapter 4 verse 23 to 25 to 26. Magre-reflect tayo dito. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran.
sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Di ba ang ating puso ang nagpapump ng blood, nagdadala ng oxygen sa lahat ng bahagi ng ating katawan. So, sa totoong buhay, kung hindi natin naalagaan ang ating puso at nagkasakit tayo sa puso, wala nang magpapump ng blood, wala nang magdadala ng oxygen. Meaning, mamamatay tayo. Kakasakit tayo, mahihirapan ang puso natin, patungo na yan doon sa kamatayan. So, itinuturo dito sa kawikaan na ingatan natin mabuti at talagaan natin ang ating puso dahil ito ang bukal ng buhay. Dito naggagaling talaga ang buhay ng ating katawang lupa. So, ilayo mo ang iyong bibig sa salitang mahalay. Di ba lahat ng ating sinasabi ay nanggagaling sa ating puso? Kung anong iniisip natin nanggaling sa ating puso. Tapos, lalabas sa ating bibig, lalabas sa ating galaw, lalabas sa ating kilos. Kung malinis ang ating puso, malinis ang ating katauhan. So, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ito ng iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. So, ito ay sinabi ni King Solomon na patungkol sa pag-iingat sa puso natin. Sadyang tinutukoy niya dito ang mga panloob na katangian ng isang tao. Ang ating mga saloobin, ang ating mga damdamin, ang ating hangarin, ang ating kalooban, at mga kagustuhan na siyang bumubuo sa ating pagkatao na lumalabas sa ating bibig. Diba? Pag may mga pangarap tayo, lumalabas yan sa bibig natin. Pag may mga mitiin tayo, lumalabas sa mitiin sa bibig natin at ating ginagawa ng paraan na maabot yung ating mga mitiin. Nasabi sa atin ng Biblia na ang ating mga saloobin ang madalas na nagdidikta sa ating pagkatao. Nabi dito sa Proverbs 23 verse 7, "For he is like one who is inwardly calculating, eat and drink, he says to you, but his heart is not with you." Isang example lang ito na kung anong puso meron ng isang tao. Sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan, sasabihin niya, sige kumain ka pa, ngunit hindi pala ganun ang nasa isip niya. Yan nasasabi na ang mga tao, sige kumain ka pa, sige kain ka na kain, yung pala inililista lahat yung kinakain mo, tapos pababayaran sa iyo. May katapat na halaga. So, hindi bukal sa puso. Yan ay isang example kung anong klaseng puso meron ng isang tao. Sabi sa Proverbs 27:19, "As in water, face reflects face, so the heart of man reflects the man." Kung paanong ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Diba? Pagtingin mo sa tubig, makikita mo kung ano talagang itsura ng mukha mo. Ganun din daw sa puso. Kung ano ang laman ng iyong puso, masasalamin yun sa katauhan mo. Lalabas yun sa bibig mo, yun ang ikikilos mo, yun ang igagalaw mo. Although tayong mga tao, hindi natin nababasa ang sinasabi ng tao, ang kalooban ng tao, nababasa yun ng Diyos. Pero, nakikita yung lumalabas yun sa kanilang kilos, sa ating kilos, sa ating gawa. Ang isip ng tao ay sumasalamin sa kanyang pagkatao, hindi lamang sa kanyang mga ginagawa o mga salita. Ito ang dahilan kung bakit sinusuri ng Panginoon ang puso ng isang tao. Sinusuri ng Panginoon ang puso ng isang tao. Kung ikaw ay mabuting puso, hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin kayang suriin ang puso, ang nilalaman ng puso ng isang tao. Hindi lang sa panlabas na anyo at kung ang nakikita na mayroon sa kanya. Kasi tayo hindi natin kayang abutin yun, pero ang Diyos alam niya. Sabi nga niya dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Huwag mong tingnan ang tangkad at kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso. So tayong mga tao, tumitingin tayo sa labas na kaanyuan. Hinuhusgahan natin ang tao kung anong kanyang kayang gawin sa pamamagitan ng kanyang tsura. Pero ang Panginoon, ang tinitingnan niya ay ang puso. Ano natin ito hahalin tulad sa ating puso? Kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain, good for the heart, malusog ang ating puso. Parang ang flow ng blood ay isang direction lang, dire-diretso. Kasi ang flow ng blood talaga isang direction lang yan.
Kaya nga tiyan ay bumalik, yung bulb ay nagkaroon ng abnormality. So, may sakit ang puso, magiging abnormal. Para din sa buhay natin. So, kung hindi malusog ang ating pamumuhay, tayo ay makasalanan. So, paano mangyayari? Hindi tayo dire-diretso sa tuwid na landas. Hindi isang direksyon ng daloy ng dugo. Hindi isang direksyon ng ating buhay. Hindi papuntang buhay na walang hanggan. Tahilis, sala, tayo ay naliligaw ng landas. Tulad ng mga iba't ibang karamdaman at sakit na maaring makaapekto sa pisikal ng puso ng tao, may maraming karamdamang espiritual sa puso na maaring makasira sa paglago at pag-unlad ng isang mananampalataya. Diba? Pag masama ang loob natin, galit tayo, madami tayong bagahing dala, marami tayong problema, kung hindi natin ito ilalapit sa Panginoon at hindi natin idadasal na tayo ay gabayan ng wisdom ng karunungan at gabayan tayo ng tamang paraan upang mapaglabanan natin yung mga lumiliko, yung mga humahad lang sa atin para tayo ay makapamuhay ng matuwid tungo sa landas na kung ano iniutos sa atin ng Panginoon, tayo ay madidiskaril ang ating buhay. So, kagaya nga ng sakit sa puso, ano na mangyayari kung di tayo kain ng mga healthy food? Kakain tayo ng mga taba ng baboy, lahat ng masarap na gusto ng katawan natin, pero hindi mabuti sa ating puso. So, ano mangyayari? Baka mag-block yung ating mga arteries, yung mga blood vessels natin. So, pag nag-block yan, maninigas ang puso kasi siyang nagsesend ng dugo, ng hangin sa lahat ng parte ng katawan. So, pag na-block, may isang part na magkakaroon ng abnormality. So, kagaya ng ano nga ba ang sakit yan ang tawag ay atherosclerosis, ay isang karamdaman na yung nagpapatigas ng mga blood vessels, nabablock yung mga arteries kasi naiipon yung cholesterol na bumabara sa daanan ng mga blood vessels na bahagi ng puso. So, ang katigasan ng espiritual na puso ay maaari ding mangyari gaya sa spiritual na buhay. Nangyayari ito dahil sa patuloy na pagtanggi sa katotohanan ng salita ng Diyos. May mag-o-offer sa atin ng mga babasahin tungkol sa Word of God, tinatanggihan natin, parang iba yung takbo ng isip natin, maarangkada yung negativity bias. Laging tinitingnan natin agad negative na hinihikayat tayo sa isang religion. No. So, pag tayo ay nagpapatuloy na tumatanggi na ayaw nating tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos, maliligaw tayo ng landas. Kagaya na nangyari sa Ehipto, yung kwento ni Moses, bagamat pinarusahan ang bansang Ehipto ng maraming mga kalamidad, kasi matigas ang ulo ng mga Egyptians, ayaw lang palayain ng mga Israelita para makalaya na sa kanilang pagkaalipin. Nagmamatigas sila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos, binigyan sila ng maraming kalamidad. So, yun yung isang example ng pagmamatigas, spiritual na pagmamatigas, kinalaban nilang Panginoon. So, ganun din pagka hindi natin tinatanggap ang mga salita ng Diyos, hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin naisasabuhay ang kanyang mga kautusan. Nagiging matigas yung ating spiritual na pamumuhay. Para bang ayaw na nating tanggapin ang kahit anuman. Parang masyado na matigas ang ating puso. Hindi na tayo tinatalaban ng kahit anong salita tungkol sa salita ng Diyos. Walang pagpapalang dadaloy sa atin. Sabi nga, maraming mga bagay ang maaring maging dahilan ng katigasan ng puso na humahantong sa pagtanggi laban sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yan nga, kagaya nga ng inyalin tulad sa cholesterol na bumabara sa daanan ng dugo sa puso. Humahad lang ito sa pagkakaroon ng, kung sa tao, kung sa spiritual na buhay, humahad lang ito sa pagkakaroon ng kapayapaan at mga pagpapalang galing sa Panginoon na maaaring matanggap ng isang nananampalataya. So, kung tinatanggihan natin yan, kukulangin tayo, hindi natin matatanggap yung mga blessing na pinagkakaloob sa mga nananampalataya. Kaya dapat nananampalataya tayo. Ang unang hakbang sa pag-iingat sa ating mga puso ay yung pananatiling mapagpakumbaba sa pagsunod ng salita ng Diyos. Yan daw ang unang hakbang. Kinig tayo ng salita ng Diyos. Naniniwala tayong may Diyos pero hindi naman tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos.
Naniniwala tayong may Diyos pero hindi naman natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Naniniwala tayong may Diyos pero hindi natin sinusunod ang kanyang mga kautusan. So, hindi lubos, kulang, hindi pa rin natin siya tinatanggap. So, ang dapat ay maniwala tayo na ang Diyos ang magliligtas sa atin, na tinubos niya ang ating mga kasalanan, na tayo matutong magpatawad sa kasalanan ng iba, at tayo patatawarin ng Panginoon, at tayo ay manalangin sa Kanya, at sundin natin ang Kanyang mga aral at mga kautusan, isabuhay natin, at tayo ay parang mawawala. Aalisin natin yung mga bara, pagpasa Diyos natin, yung lahat ng mga nakaharang sa ugat ng ating puso para makapasok siya. Aalisin niya yan. Alisin niya lahat yan. So, makapunta na ang lahat ng dugo at mga oxygen sa lahat ng parte ng ating katawan. Maluag na ang pagpapala sa ating buhay. Sabi nga niya dito sa so mapapalitan na yun kasi ang ating mga kasalanan, ang ating mga bagay, yung mga nangyayari sa ating buhay, yung mga gusto ng ating laman, mapaglalabanan natin yan, tutulungan tayo ng Diyos. Mapaglabanan yan kung tayo nasa Kanya. Makikinig sa Kanyang kautusan, malalabanan natin yan. Kasi siya ang nasa ating katauhan. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 14, do everything without grumbling or arguing. Sumunod tayo nang walang pagrereklamo at walang pakikipagtunggali o pakikipagtalo. Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo para walang problema. Parang isa pa kasing sakit sa puso ay yung di ba ang ating ugat, yan ay mayroong bulb na nagtuturo ng isang direction lang, isa lang ang flow ng dugo, di pwedeng bumalik. Kasi pag bumalik yan, abnormal na yung bulb, parang may prolapse. So, kung healthy ka, isa lang ang direction. Pero may mga tao na talagang merong sakit, may abnormality tungkol sa kanilang bulb, may bulb prolapse. So, ang paglagaslas ng puso ng isang abnormal na kalagayan ng pagdaloy ng dugo dahil sa hindi maayos na pagtatrabaho ng mga barbula, yun yung bulb. Ang mga barbula sa puso ang siyang nagsisilbing pinto at harang sa pagpapabalik-balik ng daloy ng dugo sa puso. Kasi umiikot yan nag-circulate yan from left atrium, pupunta yan sa lahat ng parte ng katawan, magdadala yan ng mga oxygenated blood, and then pagkapunta babalik yan sa right atrium, dala-dala naman yung deoxygenated blood para kumuha ng oxygen. So, yun ang direksyon noon dadaan sa bulb. So, yung bulb, pagka may prolapse, abnormal siya, babalik. So, yun, hindi yun maganda. Parang din sa ating pananampalataya, yun yung mga trials na hindi natin mariresolba, na ang Diyos lang makakaresolba kung tayo ay lalapit sa Kanya. So, nangyayari ang spiritual na paglagaslas ng puso kung nakikiisa ang mga mananampalataya sa mga mareklamo, chismosa, mga alitan, at pagtatalo. So, lagi tayong pinaalalahanan na ang mga mananampalataya ay dapat umiwas sa pagmamaktol, pagrereklamo. Tapos sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang pakikiisa sa mga gawaing ito ang siyang naglalayo sa mga mananampalataya sa mga plano, layunin at mga biyaya ng Diyos na laban sa mga makamundong bagay. Kung tayo ay nakikisama sa mga chismoso, sa mga marereklamo, ayan, sabi nga keep your life from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi.
Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Yan ang mga dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng problema. Marami tayong makamundong gusto. Pagka-addict natin sa pera, gusto natin puro pera para mabili natin lahat ng gusto natin, na nagdadala sa atin sa kasalanan. Nakakalimot tayo dahil nasisilaw tayo sa karangyaan. Nalilimutan natin, nakikipaglaban tayo dahil sa karangyaan. Nakikipagtalo tayo sa karangyaan. Nagrereklamo tayo pag kinulang ng kaunti. Nakikipag-alitan tayo. Kunyari may mga taong nangutang sa atin, ayaw magbayad, makikipag-away tayo para lang sila magbayad. Kaya pinaalalahanan ang mananampalataya, iwasan ang pagmamaktol, iwasan ang pagrereklamo, iwasan ang pagchichismis, iwasan ang alitan, iwasan ang pakikipagtalo. Pag nakikiisa tayo sa mga ganong tao, sa mga ganong gawain, yan ang naglalayo sa atin sa pananampalataya sa Panginoon. At ang mga walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Sa halip, ang mga Kristiyano ay tinuturuan na makontento sa lahat ng bagay at magtiwala sa Panginoong Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kinakailangan sa takdang panahon. Yan, may takdang panahon sa atin ng Panginoon. Ang ikalawang hakbang sa pag-iingat sa ating puso ay pagbabantay laban sa espiritu ng pagrereklamo at paglinang sa espiritu ng pasasalamat at pagtitiwala. So, paano natin babantayan ang ating puso? Ang ikalawang hakbang sa pag-iingat sa ating puso ay ang pagbabantay laban sa espiritu ng pagrereklamo at paglinang. At paglinang sa espiritu ng pasasalamat at pagtitiwala. Ating iwasan na tayo ay palaging nagko-complain. Kukomplain tayo, kulang ang pera, nagko-complain tayo, wala tayo ng ganung material things, nagko-complain tayo dahil pagod na tayo, nagko-complain tayo dahil madaming problema, nagko-complain tayo sa lahat ng bagay. Dapat daw tayo ay makontento. So pag tayo ay nakontento, mawawala yung ating pagrereklamo. Malilinang natin yung espiritu ng pagpapasalamat at pagtitiwala. Be contented at tayo ay magpasalamat sa kung anumang meron tayo. Yan, keep your life from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So maging masunurin tayo at manatiling mapagpakumbaba sa pagsunod ng salita ng Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan at ang salita ng Diyos. Ang ikalawa naman ay bantayan natin ang ating sarili, ang ating espiritu sa pagrereklamo. Maging kontento tayo at malinang ang espiritu ng pasasalamat at pagtitiwala. So be thankful of what we have. Magpasalamat tayo kung ano man ang meron tayo at matuto tayong magtiwala lagi sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, na ibibigay niya sa atin ang ating kailangan sa takdang panahon. Hanggang dito na lang po muna tayo. Itutuloy po natin bukas yung second part. Tapusin po natin ang ating Bible study sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahintulot mo po, Panginoon, na palaging mabuti ang aming puso. Ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Ilayo mo ang aming mga labi sa kasinungalingan. Tuon mo po ang aming pansin sa paggawa ng kabutihan. Gabayan mo po kami ng matuwid na landas sa lahat ng sandali. Gabayan mo po kami ng banal na espiritu na lumabas sa pagkatao namin ang kabutihan ng aming puso. Tanim mo, Panginoon, sa aming puso ang iyong pagnanasa. Iwaksi mo po sa aming mga katauhan ang ganap na kasamaan. Palitan mo po ang aming puso ng kabutihan at ituon namin palagi ang aming mga puso patungo sa iyo. Naniniwala kami na magaganap ang lahat ng ito kung lalapit kami sa iyo, magsisisi sa aming mga kasalanan at lalapit sa iyo manalangin at hihingi ng tawad at isasabuhay ang iyong mga kautusan at buong pusong mananalig na ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Lahat ng ito ay samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus naming Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Hanggang sa muli po.